At nadatnan nila na pilit buhayin yung zombie na patay na proyekto kasi nadeklara na tapos na noong nakarang taon pero hindi pala. Kaya ito nadatnan ni Secretary Vince Dizon na nagpumahog. Gagawin ulit. Sa kontraktor na tumapos nito. Grabe ito na. Naabutan nila yung mga nagtatrabaho. Dapat likumin na lang yung, ibalik na lang yung pera. Tapos na yan nung nakarang taon pa. Kaya ito panoorin natin ang balita courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Estadong ginagawa pa ang isang dike sa Plaridel, Bulacan nang dineklarang tapos na noon pang 2024. Nadeklara ng tapos na, Sinibak tapos na sa gagawin pwesto pa ulit. ang dating district engineer na lumagdang tapos na yan. Habang buhay namang blacklisted ang dalawang contractor na sangkot sa iba pang ghost flood control projects. At nakatutok si Joseph Moro. Taong 2024, idineklara ng contractor na Wawaw Builders na 100% na natapos ang flood control project na ito sa barangay Sipat, Plaridel, Bulacan sa tabi ng Angat River. Pero ito ang tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon, mga tauhan ng isang subcontractor na nagkukumahog na magtayo ng dike. Pinapatag pa ang gilid ng ilog at may bahagi pa ng dike na binubuo pa rin. Hindi sako road yan. Hindi po sir, baka sako road yan. Masisira din po pag... Para hindi pasukin ng tubig. Para hindi pasukin ng tubig sa puti. Para lang sir. Pero loob yan sir po? Opo. Buhos? Buhos yan. Pero sa record ng DPWH, June 2024 para 100% natapos ang proyekto matapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, wala talagang nangyaring konstruksyon. 3 linggo pa lamang kinontrata ang subcontractor o pagkatapos paputukin ng Pangulo ang listahan ng mga flood control projects sa bansa nitong Agosto. Grabe Ito talaga. mga kababayan, napaka-iksi lang ng span na sana ay tinapos ng Wawaw Construction. Ito yung nakita natin yung lupa lang. Ito yung sa estimate ko 100 meters na span ng dike ang kanilang kontrata ng Wawaw. Yung nakasimento na dyan ay ibang yan, ibang kontratista yan at ibang budget yan. Ito lang talaga itong 100 meters ay kung ilang milyon na yan na kontrata. At ang ibinayad nila dito sa subcontractor ay ano lang, 700,000 lang daw. Hindi nga umabot ng 1 million. Naku, nasaan na yung ibang pera? Kaya lugi dito ang subcontractor. Pero bakit pumato lang subcontractor? Dahil meron pa rin silang makukuhang profit yan. Lalo na kapag i-ghost project mo, wala kang gastusin, hindi ka bibili ng semento, buhangin at graba. Wala na eh. Ghost project, wala na project. Kaya kwarta na. Ngayon ay mayroong investigasyon ngayon, mga kababayan. Bukas gagawa ko ng video niyan. Na-discover ng Rappler na ang Diskaya family pala ay nakipag-transact sa construction company ni Bungo na pinamahalaan ng kanyang ama. Yung construction company na ang initial ay pangalan ni Bungo. 2016 pala, kaya tama yung sinagot ni Diskaya nung nakaraang hearing na 2016 sila nag-umpisa, tapos binara ni Senator Bato, diba? Binara na, sigurado ka bang 2016? Kasi 2016 umupo si Digong, at yun pala, pag-upo ni Digong, sila na yung kontratista ni Digong. At kapag merong gawing proyekto na malaki sa Davao, kasi merong flood control ng Davao, ay itong mga Diskaya pala ang gumagawa. Gawa na may collaboration ng construction company ni Bungo na ang dami ay kanyang ama yung ginagamit na pangalan. Kaya ito na, nagkasabi ko na si Digong ang nag-appoint sa mga Diskaya sa DPWH at palaging kasama si Digong sa malalaking mga malaking project. Kasi nga, siyempre yung kay Bungo na construction ay kasama doon si Digong. Kasi nga right hand ni Digong si Bungo. Hindi pa senador si Bungo noon. Right hand siya ni Digong, si Bungo ang gumagalaw para kay Digong. Kaya yung construction company na pagmamayari ng ama ni Bungo ay sigurado kay Digong pa rin yun. At yung koneksyon nila ng mga Diskaya ay totoo yan. At sabi ni Bato, hindi na daw kilala ang mga Diskaya. Paano nangyari yan, di ba? Kilala ni Bato, kaya nga pinara niya eh. At sabi ni Tito Sen, bakit may pinagtakpan ba? Kaya ito, napatungo na tayo sa dulo ng kwento at atin na madiskubre kung sino talaga ang tao na nasa ibabaw ng lahat na ito. O pagkatapos paputukin ng Pangulo ang listahan ng mga flood control projects sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado. Nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito eh. Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Ayun, so 100 million pala ang kontrata dyan eh. Ang ginawa ng DPWH, tinataasan nila, nag-jump up sila, jump up yung presyo ng project. 700,000 nga lang eh sa subcontractor, tapos 100 million pala yan, 100 million na, tapos yung binayad sa gumawa 700,000 na. Pero itong hayop na Wawaw na ito at yung kung sino man ang hayop, ito yung kailangan managot niya. And kung sino man ang nag-approve nito sa DPWH, Hayop talaga yan, may-ari na yan.
Eh, sabi ngayon, ang ano na lang muna, kay Robin. Kaya nga managot nila. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Ilang questionable rin kung bakit naglagay ng flood control project dito. Gayong Last na pagbaha po is 1997. Oo, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. hindi ka naman binabahan. Hindi ka ba nagulat na may ginagawa control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasi area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talaga possible. bahay. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, paano yung mga dulo lang po at saka yung pagsimula. Pero yung Kaya nga. Pero merong mataas noon. Tapos na ang Bukod pa kay Napoles. dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, at OIC Sinangkalan lang si Napoles. Engineer JP Mendoza. Napunta lahat ang sisi kaya. Yung Alcantara pala na yan, ay sugarol pala yan. Kasi nakikita yan sa mga kasino eh, gumagamit ng ibang pangalan. Kaya sinusugal yung pera ng DPWH. Mga walang iya talaga no, mga kababayan. Kaya siguradong may mga kaso, kulong ang mga ito. Kulong tapos ang maligayang araw. Pera sa akin eh. Sinusugal lamang. Nagda nightclub, kung ano-ano, KTV bar, gumawa ng mga chika babe. Gabi-gabi. Ay naku, Ginoo, Diyos ko. Kaya dapat umaksyon na dapat ang ano eh, hindi lang mga opisyal ng gobyerno, kundi ang mamamayan. Dapat tularan yung Indonesia eh, di ba? Hindi na natiis ng mga tao doon. Kaya hanggang ngayon, magulo pa rin sa Indonesia. Palagay ko people's power na talaga yung nangyari sa Indonesia. So kapag ganito na ano talaga, hindi na masusugpo itong mga ano na ito, eh kailangan talaga mamamayan ang umaksyon. Kasi dinadrama-drama lang tayo nitong mga senador eh. Maraming mabuting senador katulad ni Tito Soto, ni Ping Lacson, ni Risa Ontiveros, ni Gatchalian, pero Bilang lang yung mga senador na maayos. nagagapi sila ng pwersa ng kadiliman. Si Bato, kumikindat-kindat pa yung mata kay kay Diskaya na ops. Puro daras na Sigurado ka senador bang na dyan. 2016 ka nag-umpisa. Sinungaling na. Pinabara Wala. si Diskaya eh. Halatang halata. Grabe. Protektahan nila Pakita yung po sila isang natin tao ng lang balita, dyan. courtesy ng GMA Integrated News. Sinibak na sa pwesto ni Dizon sa Alcantara at pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din sa ombudsman ang tatlo. Obviously, criminal to. No, criminal to. Ano? Pag nanakaw ito eh. 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya ang aksyon ni Dizon. Dati rin niyang paliwanag sa Senado na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto, pero inamin rin niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa namin makuha ang mga panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay naman na blacklisted ang Wawaw Builders na pagmamayari ni Mark Arevalo nung humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor dun sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay Tiel sa Baliwag, Bulacan. Ito mga kababayan itong Sims Construction, ito yung pinakahayop, pinakababoy, pinakabuhaya na Kontraktor. gumagawa ng ghost project. Talagang walang tinapos yan eh. Ang ginawa, Ghost sumipat, eh. pumunta ng ibang bansa, lumayas. Kasi nga, ghost project. At alam nyo, konektado pa rin dyan yung mataas na opisyal. Yung Merong mataas dyan. mga tinuturo na may-ari, katulad nitong sa Wawaw na si Arevalo, ay hindi yan yung may-ari. Hindi yan. Klaro naman sa mukha, di ba? Pag ito pa lang. Ang may-ari Front niyan lang yung yan. mga matatandang may problema ngayon na mga dating makapangyarihan ng bansa. Ayan ah. Kaya nang sa tingin ko dyan mga kababayan, dahil nakokontrol nila eh, bakit sa panahon hindi kung walang inspeksyon sa mga ghost project? Kasi tinatakpan nila. Kasi may alam sila. Hindi lang alam ha. Sabi ko na sa inyo eh. Merong hati. Grabe talaga ang Mga pagnanakaw eh. Ang Kaya ito tapos na sa tulong ni BBM sa Masahol pa sa pagpapalito, hayop eh. Sa sa tulong kahayupan. pa rin ng kanyang mga loyalista, ay sana malinis ang gobyerno na ito sa mga buhaya. Dapat ang mga buhaya na yan ay ano yan eh. Sunugin Tatanggalin. yan ang mga buhaya eh.